Sa ngayon po, ano po mga humanitarian assistance yung kasalukuyan nating ibinibigay sa mga apektadong residente? Pagka ganyan talagang mga sakuna, no, first responders naman din talaga, isa tayo dyan ng Armed Forces of the Philippines. We're always at the front lines kahit sa anuman humanitarian assistance and disaster response mga missions natin. So with this, no, dyan naman sa area, meron na tayong mga specialized units na talaga naka-standby dyan sa areas. But considering na syempre, kapag kayong immediate vicinity, no, pag may nangyari dyan, we consider din yung mga nandoon na units namin as also victims themselves. So other than them immediately no, na magbigay ng assistance, yung mga karatig na mga units natin sa mga nearby provinces will augment them accordingly. So, since nasabi nyo din po na kinukonsider din po natin victims yung other military enforcement po natin, may mga naitala po ba tayo mga victims? Ilan po sila kung sakali po? Sa ngayon, no, wala tayong reported na any casualties or any from the side of the AFP. Kaya sa ngayon, ang mga units natin, ang mga tropa natin doon, they're all responders at this point. So, meron tayong around 1,600 na teams all over yun, the Philippines. Teams ito, no? So, around more than 15,000 personnel na talagang nakatutok sa ating HADR operations. So, yun na po ma'am yung yung parang kabuuan pong bilang natin sa mga responders. Kasama na po ba dito yung mga medical teams for assistance din po since marami pong sugatan, ganyan. So, kasama na po sila doon sa 15,000 no? Yes, meron tayong mga specialized units nga for HADR. May mga medical teams na rin tayo, no? So nagre-render na sila ng first aid and as the need arises. Meron din yung mga nearby hospitals natin in camps, they're also utilized for these purposes. Regarding naman sa humanitarian assistance po natin, ano po yung mga assets na kasalukuyan nating ginagamit para po sa ating response po sa Cebu City? So lahat ng assets natin no for deployment for HADR operations. So yung mga land assets natin, mga trucks natin, yan ng mga immediate no basta kayang daanan ng ating mga land assets, gagamitin natin yan. So we have to take into consideration that over and above dun sa earthquake incident natin, nagre-responde pa rin tayo dito sa sa hagupit sa epekto ng hagupit ng bagyo dito sa Luzon, Northern Luzon area as well as sa Masbate. So nakakalat lahat ng mga assets natin diyan, both land assets, yung trucks nga natin, we have our rubber boats for immediate deployment, and of course our naval assets nandiyan din sa area since archipelago naman tayo. Kung kayang by our naval vessels, gagamitin natin yan. And yung mga naval vessels natin, meron din tayong ship na hospital ship na sa ating fleet, no? And of course, our air assets, as long as flyable siya, ginagamit natin siya. But we have to take into consideration na for these operations, ang lead dito is the OCD. So we coordinate with the NDRRMC, no, kung paano yung deployment ng AFP in this case. Ma'am, sa initial na information po namin kanina, meron po mga black box na ipalipad na po. Ilan po yung total na bilang na nandun na po kasalukuyan and balak po ba natin magdagdag if ever po? Ang Cebu no is one of the hubs ng Air Force natin. So may mga fixed wing assets tayo diyan at saka rotary wing assets, no. So yung nandiyan na ngayon sa Mactan, Cebu, we have 7 Black Hawk and 1 Bell diyan, ano. And ang sabi ko nga, ang deployment kasi natin diyan will be based on kung paano tayo i-deploy ng OCD in this instance. Pero all over, since naman to, no, for air assets naman siya. So madali tayo niyan na mag-deploy accordingly. So meron nga tayong mga relief operations din. So we're still also utilizing other air assets dito sa ating Northern Luzon and Batanes area. Ginagamit din natin yan for relief operations. Yung ma'am sa since meron po kasi tayong nire-respondehan sa Northern and maging sa Bicol region, paano po yung nagiging proseso ng hatian po kung paano yung deployment natin sa Northern and then so as well as sa Western, sa Central Visayas? Nagkakaroon po ba ng parang hindi naman po siya nagkakaroon ng lapses kung baga, no? Since 15,000 po is for
Visayas only lang po ba yun? Or For the whole country, yan. Ang sa atin kasi ang structure ng Armed Forces of the Philippines were divided into area commands. So purview yan ng commander, no. Meron siyang sariling assets doon, meron siyang sariling specialized units. Now, if hindi niya kaya and kailangan pa niya ng augmentation, then the nearest augments, no, na hindi ganun severely affected, the nearest augments. Over and above nga dyan, meron pa rin tayong mga specialized units na based on the headquarters na ito ay mabilis nating ma-deploy. So mga yan trained sila for HADR operations, mostly from the engineering division natin, no, brigade. Kasi yung engineers natin, sila yung may equipment din for this mga ganitong insidente. So sila yung kayang magresponde sa rubble, those things. So yan, buong AFP internally, no, naka-ready tayo to augment yung mga areas na talagang kailangan nating suportahan. Kanina po, natanong ko po kay OCD Assistant Secretary Alejandro na kung ano po yung magiging plano for balak na paghingi ng saklolo po, no, sa mga karating na bansa po natin like Indonesia and Singapore. In coordination of AFP po, ano po ang magiging coordination natin if ever po na maglabas na po ang OCD ng final decision based po dun sa magiging assessment sa Cebu City, no? Kasi dun po nakabase kung hihingi pa po tayo ng saklolo or hindi. Paano po yung magiging coordination natin with the other countries regarding this matter po? So, normally, when this mga foreign aid comes in, ito is in coordination with the DFA. Of course, may mga protocols kasi yan, and sa ating OCD nga. So, kung ano yung magiging deployment ng AFP as mandated by OCD in this case, since humanitarian assistance and disaster response to, yun yung gagampanan namin. So, we can assist their teams when they arrive. We provide security then dun sa mga troops. And we work hand in hand dito sa mga HADR personnel na ipapadala din nila. And yung mga previews din natin, no, ni-utilize naman din natin itong mga EDCA sites natin for whatever purpose it will serve best dito sa mga ganitong situations. Pero wala pa naman po tayong like exact number kung ilan po yung paparating para po as augmentation from the other countries. Wala pa naman pong final numbers regarding to na since ongoing po yung assessment. Sa amin sa AFP side, we will take the cue from the OCD on this and the DFA. Oo. Ma'am, doon naman po sa part na sinasabi po kasi ng mga taga-Cebuano sa ngayon, no, na sila po mismo yung nakakaranas, medyo mabagal daw po yung nagiging pasok ng tulong sa kanila in terms of everything they need. Especially meron po tayong nagkaroon po ng destabilization doon sa communication natin, no, since may mga nabagsak po and such. Ano po yung masasabi natin or assurance po natin sa publiko na yung mga humanitarian assistance na kakailanganin po nila is makakarating on time and magiging tuloy-tuloy po ito para po sa kanilang mga pangailangan po? Sa mga kababayan natin sa Cebu, no, makakaasa kayo na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, talagang nandito po kami to really reach out to our kababayan na nangangailangan ng tulong. Antayin lang po natin and sumunod po tayo, no, sa mga abiso na ibibigay sa atin ng local authorities dun sa area para maayos itong pag-attend natin to giving this aid para sa kanila. Andiyan siya ng tulong, padating ito, andiyan dyan ng tao, and may mga instances lang na may mga setbacks tayo in terms of yun nga, walang signal, so hindi ganun kabilis dumating yung information kung sino talaga yung agad na pupuntahan. But as long as nandito po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, full force po kami na lahat po ng gamit namin, ang aming mga tao, no, at ang aming mga tropa dyan sa ground will really provide the necessary assistance. And buong AFP, hindi lang po yung nandyan sa inyo at malapit sa inyo. We are ready po to augment our troops accordingly para maibigay sa inyo yung kaukulang tulong na kinakailangan.